Kanina pong team ang susuportan nyo, Team Duterte, Team Marcos. Ay, bakit po Team Duterte, mama, napili nyo? Kasi si Duterte, nagdagdag ng pensyon namin. Yeah. At saka, wala nang mga adik, nangatakot dito mga adik. Natigil sila kay tuktukon man yung pinto, wala na nag-adik. Ngayon, maraming adik. Kaya gusto ko si Duterte maging presidente uli. Okay ba? Pero gusto ko Duterte. Naawa nga ako ni Sara eh. Pabor po ba kayo na i-impeach si Vice President Inday Sara Hindi, Duterte? naawa nga ako ni Sara eh. Ang gusto ko, huwag na nilang i-impeach si Sara dahil hindi nanalo si Marcos kung hindi dahil kay Sara. Ayun, tama. Kasi kami kay Sara, dala na namin si Marcos. Ang naisip ko doon, pandemic, kung hindi si Duterte, kung sino-sino lang na naging presidente, paano niya pakainin yung tao sa buong Pilipinas? Hindi nila kaya eh, ayuda nga eh, pinipili lang. Pero si Duterte, ako nakatanggap ako ng 2 beses ng tag 8,000. Kay Duterte? Oh, kasi pero ngayon kay Marcos? Ha? Kay Marcos, nakatanggap ka ba? AX? Hindi piso. Wala. Team Duterte, Team Marcos po. Team Duterte. Bakit po Team Duterte? Team Duterte, mayroong pagbabago. Opo. Itong Team Marcos, walang paninindigan, walang prinsipyo, maski mali, tinatama. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Comment ko, lahat ng mga Pinoy kailangan matalino. Huwag magbuko. Kaya kung buko, ibuto nila si Marcos. Pero kung matalino sila, ibuto nila si Duterte, may pagbabago. Sir, pabor ba kayo na tanggalin sa pwesto, i-impeach ang ating Vice President Hindi. Inday Sara? Bakit po? Walang kasalanan si Duterte, si Juan Inday Sara. Bakit? Opo. Lahat ng mga kasalanan bininta nila, fabricated, gawa ni Lisa, gawa ni Romualdez, Tabaloslos, gawa ni Marcos. Si Marcos, walang paninindigan, walang prinsipyo, sunod-sunuran. Kanino siya sumunod? Kay Lisa, kay Tambaloslos, Martin. Sir, sa magtatatlong taon na po si Marcos Jr. Sir, anong grado mabibigay mo sa kanya? 1 to 10, sir, 10 yung pinakamataas. Dito ko sa 5. Ano bakit? Okay sana siya. Pero wala siyang prinsipyo, wala siyang leadership. Nadidiktahan. Mali. Anong parang tuta? Kung saan ka hinihila, sunod-sunuran ka lang? Mali. Yun bang mamamahala ng bansa? Mali talaga. Sir, may nakakatanggap po ba tayo ng mga ayuda galing sa gobyerno katulad ng AKAP, TUPAD, AX? Yan ay mabuti. Opo. Pero alam mo bakit ang disadvantage yan? Pira ng bayan, pinamimigay nila. Dinawasan yung gold nga, binibinta. Ang tanong, saan napunta? Ayan, tama sir. 100% saan napunta? Hindi lang nila sinasabi kung saan napunta yung mga papel ng impeachment. Doon yun, bayad sila. Number 1, yung Quadcom, bayad yan. Kung saan napunta, yung maingay, kaparti sa Senado, bayad yun sila. Lalo na yung NBI. Siguro, hindi lang nila yung Supreme Court, kaya kabado sila ngayon. Oo, kasi pinapatawag sila. Oo. Sir, ang masasabi nyo, doon sa may napirma na blanco, doon sa BICAM? Ayun. Pangkurap talaga yon. Kasi saan napunta? Doon sa gusto lang nakawin ng pera. Yung malang mali doon eh. Ano po yung masasabi nyo na inano po ni Atty. Vic Rodriguez po na 65% ng ating budget for the year 2025 ubus na po, nagamit na. Wala na po. Pamahagi na nga. Yung sinabi ko kanina, bayad na nga yun. Kaya nagsipipirahan yun eh. Kaya nagawa yung impeachment na yun eh. Ito ang totohanan. Ang impeachment kasi, kasalanan ni Sara. Di ba sinabi na ni Sara, yung sinabi nila, how come nawaldas yung pira within 11 days? Totoo yun kasi ginipit nila. 21 na ng December nila binigay. Para ma-liquidate ng attorney niya, ginawa ng paraan para hindi masakay for the following year. Kasi makarga ng following year kung pabutin pa nila ng sunod na taon, di ba? Tama, sir. So, liquidate agad. Pero nung pagbigay nung pera,
naka-envelope, may kaakibat na filing sa case. Di ba? Tama yun? Sinabi ni Sara yun eh. Tama, sir. So, ibig sabihin, hindi talaga kasalanan ni Sara. Natural, iliquidate niya. Kaya kaagad niya, bayaran niya yung may 2 general yun kasi pangbayad sa kuan yun, mga escort niya. Sir, anong panawagan niyo po doon sa ginagawang hearing ng mga Quadcom na yan, sir? Isus. Ito mo sabi ko dyan. Itong si Romualdez, itong si Lisa Aranita Marcos, itong si Marcos. Mali. Alam mo bakit? Lahat ng mga tao na yun, mga leftist yun eh. Ipapayag ba ang taong bayan nga mismo yung mga leftist nga pinukulong noong unang administrasyon, pinaghuhuli yun. Ngayon, binigyan ng katungkulan sa government. Sila ngayon naglilitis. Di ba mali? Mali, sir. How come yung mga NPA magiging judge? Loko-loko. Sir, kumusta naman yung mga presyo ng pangunahing bilihin? Ramdam ba natin? Mataas ba? Mababa? Mataas talaga. Yung sinasabing 20, wala mang nangyari. Sana yung 20 natin hanapin? Wala akong magkita. Video mo nga yan. Oh. Ayan, oh. Saan yung 20 dyan? 58, 55, 48, 50. Wala talaga. Tapos, sir, yung budget ng PhilHealth, di ba? Siniro subsidy tayo. Inubos nila. Opo. Alam mo na kung saan nagpunta yun. Kung saan na-process yung impeachment trial na yun. Kaya nagkatsat-tsat sana yun. Sabi nyo kay Rapi Tulfo sa Senado? Medyo 50-50 ako doon. 50-50 Pero the fact nga saan siya na linya, yun, mali. Kasi marami po sa mga kababayan natin Pilipino nagtatanong napakatahimik niya ngayon. Di ba? alam mo sa pinanood ko sa YouTube, nakakahiya sila. Sinusuka sila. Bakit ko nasabi yun? Nangangampanya sila pero yung mga tao ang sinisigaw, Duterte. Nakakahiya sa kanila. Sir, ngayon po ay tumatakbo po ito si Erwin Tulfo pagka senador. Iboboto niyo po ba ito si Erwin Tulfo, sir? Hindi. Alam mo bakit? Dapat ibuto yung ka-line up ni Marcos. Pagbutuhan kasi sa Senate, ma-impeach ka agad si Sara. Tama po yun. Hindi na pagkatakbo ng presidente. Which will you prefer? Yung lulukuhin yung mga tao o mayroong pagbabago? Yun ang importante doon. Yung may pagbabago. Alam ng tao. Sa tingin nyo, sir, mas malala yung korupsyon ngayon kaysa sa panahon ni Duterte? Malala talaga. Harap-harapan yung nakawan. Kaya nga, kumilos na yung Crime Watch, di ba? Citizen Crime Watch, si Topacio. Kumilos na ngayon sila ni Attorney Vic para pasakaan ng kaso kung sa kay Topacio sa yun, sa Sigang Bayan. Dito naman si Rodriguez doon sa Supreme Court. Dapat lang. Sir, anong ngayong pong darating na 2025 election, anong panawagan mo sa mga kababayan nating Pilipino? Dapat talaga, ulitin ko yung sinasabi ko, maging matalino. Kaya kung sabi niya doon, bobo. Hindi kami bobo. Kung magpakabobo kayo, ibuto ninyo line up ni Marcos. Pagka malaging loko, maraming korupsyon, loko ng Pilipinas. Mismo yung mga NPA nagiging judge sa Quadcom. Sir, isa na lang, ano po ang panawagan mo kay Bongbong Marcos na presidente natin ngayon? Ang masabi ko lang kay Bongbong, lalaban siya ng patas. Yung patas. Kasi linamanganan nila sa Sara noong una, kung tutusin lang, parang nadala lang yung pangalan niya dahil sa malakas si Sara, pinagbigyan sila. Pero actually, nandiyan na yan. Ang masabi ko lang sa mga taong bayan nga at least wise, hindi magiging bobo. Kasi kung iboto si ka-line up ni Marcos ng mga Senate, magiging bobo yung Kapinoyan. At least. Sa may election 2025, kanino di masusuporto niyo po? Team Duterte, Team Marcos po. Kanino po? Si Marcos po. Okay, ma'am.
Sa inyo, ma'am, Team Duterte, Team Marcos po. Sino po ba napipili natin? Team ni Duterte, Team ni Marcos? Bakit po si Duterte tayo? Bakit po yung team niya? Siya pinakamahusay niya, Presidente. Magbigay po kayo ng isang sinasabi niyo po na magaling nga po at mahusay si Pangulong Duterte. Yung nakatatak po sa isipan ninyo na hindi niyo po makakalimutan, pati po sa mga apo niya, pwede niyo po. Ayun, Tay, saan tatanaw ni Marcos, Tay? Nagbalikan ba? Nagbalikan na yata. Nagbalikan na naman? Oo. Kumusta naman yung kayo po, nagtitinda po kayo itong mga pangmerienda. Kumusta po yung angkat nyo ngayon, yung bili? Mahal ba? Mura ba? Mas mahal ang mga pangunahing bili ngayon. Hindi na tumubo ka ng malaki. Lumaki yung price ng Hindi mo na may benta ng mas mahal. Ganun pa rin, kasi walang bibili. Tay, nakakakuha po ba tayo ng ayuda mula sa gobyerno, katulad ng AKAP, Tupad, AX? Napapasama po ba kayo? Wala. Ay, hindi po ba? Ilan taon na po kayo, Tay? 59. Malapit na po kayong mag-senior. So, ayun, Tay, anong panawagan nyo sa ating Presidente Marcos kung may panawagan po kayo? Marcos? Dito sa kasalukuyang administrasyon. Walis na siya sa upuan. Team Duterte, Team Marcos, ma'am. Duterte. Team Duterte. Kaninong team mo susuportin niyo? Team Duterte, Team Marcos. Yung napupusuan mo, wala naman po Duterte po kayo. Bakit niyo po napili ang Team Duterte? Kita ko naman po pa sa lahat na lang. Saka kita naman po gano'n kayo sa palagay sa advertising. Si Duterte, Team Marcos po. Atapang tao. Sa inyo, ma'am? Duterte. Ano pong team mo susuporta niyo? Team Duterte, Team Marcos po, ma'am. Ito lang po. Team Marcos. At Team Duterte, Team Marcos po. Pili lang po kayo ng isa, ma'am. Yung napupusuan niyo. Team Duterte o Team Marcos lang, ma'am? Pili lang kayo. Kaninong team? Duterte. Team Duterte, Team Marcos? Marcos. Kaninong team ang susuporta niyo? Team Duterte, Team Marcos po. Kung sino pipili natin, Team Marcos or Team Duterte? Ayan. Opo. Parehas lang yan, balik ka. Team Duterte. Duterte, Team Marcos po sa may election 2025. Team Duterte tayo. Team Duterte. Bakit Duterte, po, sir? Alin? Bakit po Team Duterte napili nyo? Siyempre, alam mo naman yung mga Duterte pa natin. Ang daming kagandahan. Mga kriminal. Ngayon, wala na. Hindi na bumalik. Si Marcos, wala. Walang kwenta. Parang isi-isiboy lang siya. Kahit yung Duterte, kahit kayo di ba nag-vlog, alam nyo paano mangyayari noon. Diba? Kahit sino ka, kahit polis ka, binabara ka ni Duterte, tinatawag ka. Kay Marcos, ano ginawa ngayon? Puro lang sa mic. Pagwagwapo lang, papunta-punta lang. Diba? Pati ba sa mga TV? Duterte, pag makita ka, mumurahin ka na. Kahit nagmumura yun, pero okay. Salita! Puro ka salita! Ganyan ka, BBM, na kulang sa gawa! Magandang hapon po sa ating lahat, mga kababayan. Isang maisog na hapon sa ating lahat. Yes. Alam naman po natin na talamak na talaga ang nakawan sa gobyernong ito. Hindi lamang sa PCSO, hindi lamang sa PhilHealth, kundi ang number 1 na magnanakaw, Yes. Office of the President. Pero hindi. Pero Totoo. hindi lang pera ang ninakaw sa atin, kundi ang ating dignidad, ang ating Tama. karapatan, ang ating pagkatao, ninakaw na nilang lahat. Kaya una naming awitin na ihandog sa gobyernong ito, Yes. pinamagatang magnanakaw. Ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga nangyayari noon at sa nangyayari ngayon, tayong mga Pilipino raw ay may ugaling magnanakaw. Mula pa nung unang panahon,
hanggang sa kasalukuyan. Ito kaya'y totoo, ito kaya'y nangyayari, ito kaya'y nangyayari noon, nangyayari din kaya ngayon. Ito kaya'y dahil na rin sa ating katamaran, hindi tapat sa gawain at sa iba'y nakikinabang. Tingnan mo ang iyong sarili, suriin mo ang iyong ginagawa. Ikaw ba'y isang magnanakaw, ang taong mapagsamantala? Hindi nagpapapawis, hindi lumuluha, ginagamit ang galing sa hindi tamang gawa. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, magaling magkunwari, madaling makilala, balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata, magnanakaw pa rin. Yan, para yan sa Malacanang. Natatandaan ko nung nangampanya pa yan Sabi niya, ibababa daw niya ng 20 kilo, 20 pesos isang kilo. Oh, 20 pesos. Oh, ngayon, para lang ibuto siya. Pero itong kakantahin namin, para kay BBM ito. Para sa mga taong mahilig magsalita, wala naman sa gawa. Wala sa gawa. Sandaklot by Asin. Salita, ganyan ka BBM na kulang sa gawa. Tingnan mo ang mata ng buong madla, sa'yo nakatingin dahil sa ugaling masagwa. Ito'y ugaling makikita sa tabi-tabi, at mo pa rin pinairal sa iyong sarili. Di mo ba alam na ika'y nahuhuli? Sa takbo ng panahon, ika'y nakauli. Ang imo'y anghel kong magsasalita, sa kilos na may hindi mo makikita. Taong katulad mo, hindi dapat bigyan, kahit katiting na buwang dito sa lipunan. Ang kabaitan ay di na sinasabi, ganun din ang pagmamahal sa iyong katabi. Pati mo na lang gawin ang dapat gawin, ayon sa utos na dapat sundin. Salita, puro ka salita, ganyan ka BBM na kulang sa gawa. Pati mo na lang gawin ang dapat gawin, ayon sa utos na dapat sundin. Magbago ka, aking kaibigan, kumilos ka, na may walang magawa. Doon sa ulap laging nakatanang, at ang bibig ay nakabuka. Walang magawa, laging tulala. Tayong lahat ay anak ng tao. Tayo ang lilinis sa duming ito. Kaya dapat ay magising na, imulat na ang mata, upang makita ang totoo. Thank you. Maraming salamat po. Ikaw, kayo, tayo. Alam mo, huling awitin po.
Napakasarap talagang mabuhay ng may kalayaan. Dapat lang na malaya tayo, hindi yung malaya sila na budulin nila tayo. Tama. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Tayo ba'y mga tauhan, sa isang dulang pangkalawakan, mga anino ng nakaraan, alipin ng kinabukasan. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Tayo ba'y mga saranggola na nilalaro ng himpapawid, mawala pa sa pagkakatali kapag pinutol mo ang tisi. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Tayo ba'y mga sunod-sunuran, ang tangga ng aking kapalaran? Kaya ba natin paglabanan ang sumpa ng kasaysayan? Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Hinihingal kami. Hinihingal? Grabe. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagpunta ngayon. Ang At hirap nabuhay pala. tayo mga Pilipino. Tuloy-tuloy. Tuloy lang po ang laban. Wala tayong karapatan tuloy lang tumigil. po. Salamat po. Maisog, Salamat Japan. po. Maisog Japan. Mabuhay.